We bring you the freshest and most exciting updates from the heart of Timog Dos. Follow every step and success of this project. Timog Dos Updates. Noong February 14, 2025, matagumpay na isinagawa ng DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office sa pamumuno ng Rank and File Employees Association na nasa ilalim ng pamumuno ng Pangulo na si Ms. Lordalyn Balahadja ang isang makabuluhang medical outreach program bilang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Nag-alok ang programa ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga kawani, kabilang ang libreng medical check-up na may kasamang gamot, libreng eye check-up na may kasamang reading eyeglasses, fasting blood sugar test, blood typing at bloodletting activity. Buong pusong sinuportahan ng mga kawani ng tanggapan ang aktibidad sa pamamagitan ng kanilang aktibong pakikilahok mula sa simula hanggang natapos, na naging dahilan upang maging matagumpay ang kaganapan. Ang programang ito ay hindi lamang nagsulong ng kalusugan at kagalingan, kundi ipinakita rin ang diwa ng malasakit at paglilingkod na siyang tatak ng pamilyang DPWH Timog Dos. Ang South Cotabato 2nd District Engineering Office ay nagsagawa ng isang pre-construction meeting para sa proyektong Contract ID number 25MG00J1, Installation, Application of Road Safety Facilities along Medsayap Marvel Road, Tantangan, South Cotabato. Noong Pebrero 20, taong kasalukuyan, dumalo sa pagpupulo ang lahat ng engineers ng tanggapan at mga kinauukulang contractors. Tinalakay sa pulong ang mahalagang aspeto ng proyekto kabilang ang mga detalye ng proyekto, construction and health program, proper placement of signages, billboards and project enclosures, required documentation per CPM scheduling, past takes, and build plans as well as procedures for variation orders and work suspension orders. Ang pagpupulong na ito ay naglalayong tiyakin ang maayos at ligtas na pagpapatupad ng proyekto alinsunod sa pamantayan ng DPWH. Ang DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office ay kasalukuyang nagpapatupad ng iba't ibang proyektong infrastruktura upang mapabuti ang mga pangunahing pasilidad sa lalawigan. Isa sa mga proyektong ito ay pagsasayos ng konkretong kalsada mula Poblacion Diboli patungong Barangay Salacape na nagsisilbing pangunahing daan papunta sa jump-off point ng Lake Colon at Mount Melibinghoy. May pondong 14,649,206.75 Ang proyektong ito ay pinapatupad ng Better Work Construction ay makakatulong upang mapabuti ang kondisyon ng daan na magbibigay ng mas ligtas at mas maayos na paglalakbay para sa mga residente at turista. Sa kabilang dako, isa pang mahalagang proyekto ay ang pagtatayo ng multipurpose building sa Barangay Zone 3, lungsod ng Coronadal, South Cotabato. May pondong 4,939,966.05 at ipinapatupad ng Gabrielas Enterprises. Ang gusaling ito ay magiging mahalagang pasilidad para sa iba't ibang negosyante ng barangay. So, mayong hapon sa atong tanan, subong ari kita sa Barangay Zone 3, Coronadal City. Kag subong upod ko ang foreman sining multi-purpose building. Sir, ang ako nga pamangkot, ano ang status sining inyo? Siguro hindi mga 60% na basi buwas si Kaloyan, basi maka-atop na kami. Okay, maka-atop na kami siya.
ka ning sa mo nga kanofi. Si kung ma-start na rin siya. Kaya start na may mga next week mga announcements na. Bukod dito, ang proyektong pagpapalawak ng kalsada sa Rosurala Lake Cebu Maitong Road ay naglalayong mapabuti ang daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ang proyektong ito ay pinapatupad rin ng Gabrielas Enterprises ay may pondong 4,939,966.5 at makakatulong sa mas mabilis at mas maayos na transportasyon lalo na sa mga negosyo at sektor ng agrikultura.